Hi, good morning. So, naka-4 na araw na nga. So far, nandiyan pa naman sa sasakyan ko. And ito, maghahatid na naman ako ng bata sa school. Ito pa rin yung morning routine ko. Pero right now, may mga additional steps lang. Dahil, yan nga, kinabitan ko nga nitong tire lock. And ewan ko, nakita nyo dun sa loob. Yan, merong steering wheel lock. And ito sa steering wheel, mabilis lang naman siya tanggalin. Yan. So andito na kami sa last stop namin dito sa daycare ni Sky. So, saan tayo punta? Sa Tim's! So punta uli kami sa Tim Hortons. So ayaw mo na dun saan natin malapit sa bahay? Ayaw ko. May iba naman. Dahil lagi kasi kami nandun sa malapit sa bahay namin, sa 5 minutes away. Pero ngayon, medyo lalayo lang kami ng konti kasi nahiya na ata siya mag-claim doon. Hindi naman. Ikaw nahiya, pero Hindi ka nahiya. iba lang yung environment. Yeah, the past few days kasi lagi kami nagpupunta sa Tim Hortons kasi kiniklaim nga namin yung sa survey. So while meron pang survey, na-avail namin siya. Hanggang kailan na naman yung survey, alam mo? Wala naman siyang expiration. So Tim Hortons, ito yung lagi nag-a-avail sa survey nyo. May coffee pala tayo. Saan? Di ba nanalo ako kahapon? Okay. So ano sabi mo? So aside from the survey, free pa yung claim natin. Ano sabi mo? Ba't di tayo makapag-Starbucks? But hindi natin, wala survey sa Starbucks. Baka may survey sa Starbucks, di na natin alam. Ayan, bumibili na siya. Gano'n binayaran mo? $1.05. For my almond latte. And for your French vanilla. French vanilla and ano yung order mo? Almond latte. That's like, Sa Shahid. kasi yun yung pinagdala na kami. Kulit yun. Wala nang yung chance to win. Teka, check natin. Ayan! Nagkaroon ng isa pa. Tingnan mo, mananalo ka. Hindi siya. Kinakabahan ako. Sorry, it's my lucky cup. Ayun, so uwi na kami. Thank you, Tim Hortons. And so while pauwi nga tayo, no, parang gusto ko lang sagutin yung question ni Jason. Hindi ito yung Jason na kaibigan ko na punta rin dito sa Canada. Ibang Jason to na ka-chat ko na rin sa Instagram ko for quite some time. And tanong niya sa akin kasi yesterday kung matagal na ba raw ako nagvo-vlog and what keeps me motivated. And hindi ba raw ako nahihirapan mag-edit. So nag-start ako mag-vlog dito lang sa Canada kasi supposed to be parang gagawin ko lang siyang diary. Pero nag-take na rin ako ng videos ever since, matagal na, siguro pang around 2012. But mostly kapag nag-travel lang kami ng family ko. Pero yun nga, dito lang ako sa Canada nag-start mag-vlog kasi ang intention ko nga is parang gagawin ko lang siyang diary na parang after a few years kung saan man ako dalin dito sa Canada, parang at least meron akong something to look back to na dati ginagawa ko yan like before. Nagbabas lang ako, naglalakad lang ako, and now meron na akong sasakyan. And yun nga, sabi ko naman before na yun nga, gusto ko lang ikwento yung kung ano yung magiging buhay ko dito. So that's why na-share ko nga rin sa inyo na before, like nung nagkaroon ako ng D na nag-grade sa one of the exams ko sa school, and then ngayon recently nananakaw yung sasakyan ko. So gusto ko lang i-share yun sa inyo na yun nga, kahit nagbayad ako ng $1,000, parang for me nagbayad ako ng $1,000, pero yun nga, shinare ko sa inyo
And kung meron man kayong mapupulot na idea or lesson about doon sa nangyari sa akin, I guess parang medyo worth it na rin yung $1,000. And yun nga, nakaka-receive din tayo ng mga comments, no? Sana ganito yung ginawa mo, sana yung ganyan. Ako naman, for me, syempre hindsight is always 20/20. So lahat naman ng sasabihin nyo ngayon tama dahil nangyari na eh. Pero sinishare ko naman sa inyo yun as it happens. So hindi naman natin alam kung ano mangyayari in the future. Yung tanong nga niya na what keeps me motivated, no? So admittedly, may mga times na tinatamad talaga ako. Like before, mapapansin nyo, meron 3 weeks or 1 month hindi ako nagve-video kasi yun nga, very busy din. Pero pag nakaka-receive naman ako ng mga comments, no, parang medyo nakakatuwa rin and nakaka-motivate din. Kasi like before, nakwento ko nga sa inyo na yung isang work ko, yung work from home, na nakuha ko siya dahil tinulungan ako ng isang subscriber. And like right now, parang marami ako na-receive ng mga messages and yung marami rin yung gustong tumulong. So whether maging successful or hindi yun, no, pero nakakatuwa lang dahil marami palang taong gustong tumulong. Gagaling pa yun sa mga tao na hindi ko talaga kakilala. Like itong sasakyan ko, parang kinaka-stress ko siya for the past how many days. Pero isang subscriber na nag-comment lang dun sa video ko na sinabi niya na gawin ko lang kung ano yung mga pwede kong gawin and then surrender everything to the Lord, whether manakaw yan or what. Siguro it's part of God's plan. So ngayon medyo hindi na nga ako nasa-stress over dun sa sasakyan ko. So yun, kinabitan ko lang siya ng steering wheel lock, ng tire lock. Siguro kwento ko lang din, no, kung ano yung mga messages na mga natatanggap ko. Like meron akong kausap last week but hindi ko alam kasi kung okay lang sa kanya ibanggitin ko yung pangalan niya. Pero for now, siguro hindi na lang muna. Nakipag-meet ako last week sa Tim Hortons kasi yun nga, nag-message sa akin and parang willing nga siya to help para matulungan ako makapaghanap ng trabaho. And before naman, nakatanggap din ako ng message na tatanungan ako anong field ako kasi kung nasa medical field nga daw ako, pwede niya akong tulungan makahanap din ng trabaho. Yung iba naman, kung meron pa ba raw kaming ibang kailangan like mga gamit sa bahay. And ito nga, share ko nga din sa inyo, no? Like ito, yung kanina, yung gamit ng asawa ko. Yun, bigay lang yan ni Tito. And before then, may nakapansin na itong jacket ng mga anak ko, no? Ito, Ralph Lauren siya, dalawa. Itong green. And itong color blue. Pero actually, binigay lang to nung kapatid ng brother-in-law ko from the US. Ano pangalan ni ate? Ate Be. Si? Ate Be. Si Ate Be. Kasi I think sa Ralph Lauren siya nagtatrabaho, di ba? Kaya marami siyang gamit na Ralph Lauren and hindi lang yan jacket, marami pa. Like jogging pants, polo shirt, t-shirt. Ayun, pero lahat ngayon hindi namin binili. Lahat yun bigay lang from the US. Like right now nga, sabi nga niya na marami pa raw siyang tinatabi for us para sa next na balik namin doon, ibibigay na lang niya sa amin. And last time nga na may nagtanong rin sa akin kung meron daw akong PayPal account. Parang gusto niya ata magpadala ng something para sa pamilya ko na dalhin ko raw yung pamilya ko kumain sa labas siguro or i-treat ko raw yung mga bata ng something. And while yung iba naman, no, syempre nakaka-receive din tayo ng mga negative comments na yun nga, parang sinasabi ko, puro negative na lang daw about Canada. So hindi ko naman sinasabi na hindi maganda dito sa Canada. Pero sa akin lang, sinishare ko lang talaga yung mga experiences ko. So like yung isang tumutulong sa akin dito, sabi nga niya, hindi naman talaga daw siya nanonood ng videos ko, yung asawa niya. Pero nung narinig niya yung mga sinabi ko, parang may nag-trigger daw sa kanya na that was us 10 years ago. Siguro naiintindihan niya kung ano yung sitwasyon ko. Kaya parang iniisip niya na it's time for him na tumulong naman sa iba. Which I think parang ganoon na naman yung plano namin. No? So right now, naka-experience kami ng hirap dito. Pero after a few years, kung let's say maging stable na kami dito and alam namin kung gaano kahirap para magsimula ulit dito sa Canada, by then kami naman yung makatulong sa ibang tao. For those of you nga na nakapanood ng news last week, no, yes, nagpa-interview po ako sa ABS-CBN or sa TFC. At first, nung minessage ako ni Miss Jocelyn, medyo nag-hesitate ako kasi hindi ko nga alam kung ano yung magiging effect nun sa akin and sa family ko. But I was reminded na kung ano ba yung purpose ng channel ko. Of course, syempre to share with you nga yung mga experiences ko dito sa Canada, whether good or bad, whether masaya or hindi ganun kasaya. Not to discourage everyone, but to share with you lang kung ano ba talaga yung reality
realidad dito sa Canada. Kaya share ko lang sa inyo kung ano yung mga experiences ko rito. So kung sa tingin nyo na para kayo dito, then go for it. Then kung hindi naman, kung meron kayong mga hesitation, may mga questions kayo, please feel free lang na tanungin din sa akin sa comment section para at least alam ko kung ano yung pwede ko sa inyo i-share in the future. So like lang sinabi ko nga kanina, no, may mga nakakausap nga kami na tao na matagal na dito. And na-excite lang kami, no? Kasi yung sinasabi nila na I sounded like them 10 years ago. So we're just excited kung ano may mangyari sa amin the years to come. Na-excite lang din ako na ako naman yung makapag-share next time sa ibang tao na okay lang yan, pinagdaanan din namin yan, na hopefully by then makashare naman ako sa inyo ng mga magagandang stories, mga magagandang bagay na nangyari sa amin dito sa Canada. Kaya ako nga rin talaga ginagawa itong mga videos na to, no? Para at least meron akong babalik-balikan na ito pala yung pinagdaanan namin before, na ngayon nandito na kami. So I'm sure narinig nyo na yung linya na malayo pa pero malayo na. So I would say naman na kung babalik-balikan ko yung mga ibang videos ko, medyo malayo na rin naman yung narating natin kasi before nag-uumpisa pa lang tayo dito, nag-aaral pa lang tayo, pinag-uusapan ko pa lang paano mag-open ng bank account, kung paano mag-bus. Pero right now, yun nga, nakalipat na kami dito sa bago namin tinitirahan. Na-experience ko na yung mga dapat kong ma-experience na yung iba hindi nga masyado maganda. Na-experience ko na rito manakawan ng sasakyan, ma-ospital. So for us, it's still an ongoing journey. So marami pa tayong kailangang ma-experience dito. Actually, marami pa tayong hindi alam. And lahat yon i-share ko sa inyo. So gusto ko lang i-take tong opportunity na to para magpasalamat dun sa mga sumusupport dito sa channel natin. So siguro dito ko na lang muna ulit tatapusin tong video. So again, thank you for watching and I'll see you in my next video. Bye! Okay. Sa akin ka titingin. Ako Michael, pakikwento mo sa amin paano yung nangyari doon sa, ano yung nangyari doon sa sasakyan? So yung sasakyan ko, no, kasi everyday ako yung nag-ahatid sa mga anak ko. So lumabas ako para painitin yung sasakyan kasi during the time medyo malamig. So around mga 7:20 siguro ako lumabas. And then pagbukas ko nung gate namin, nakita ko nga wala na yung sasakyan. lapit ka gusto mo, lumapit. Nakakuha na ako ng tayo. Bilis, nagkaroon isang camera din. Hanggang mag-i-edit pa siya. Hindi, wala na yun. Tapos baba ko lang yung plastic dito. Wala kang mga nilalagay na lock or clamp sa sasakyan mo. Wala. Dati. Ngayon. Dahil maandar na eh. Oo. Nag-lock ka natin. Saan tayo natapos? Pictures na ako. Yeah. Kwento na ko. Kunyari nag-uusap pa rin tayo. Saan mo masasabi? Mapapagalaw mo na yung video? Oo. Hindi. Yeah, para... Yeah. Kaso nga lang makikita siya, yung vlog niya, di ba? Saan yung part na yung wala kang mukha? Ayun na naman. Kaya mo na daw. Sige. Pagalawin Go. kasi mas matatagal. Sabi ko nga game. Dun sa pangyayari na yun, kasi nakita nga doon na dumating kami parang 10 minutes after nangyari yung crime. My God, lapitin ka lang. Mm-hmm. Mag-pray ka. Okay na ko. Patingin si umitingnan ko. Kaya hindi ba tayo sasabi to? Saan? Ayun, ERP. Hindi. Para lang yan. Tatanggalin niyo yung audio. Audio, para Yung topic lang para hindi nakakaano ka na. Hindi nakakabad yung shot na nakasabi. Parang cutaway tawag namin. Sa law, dun sa kunyari, sa Kunwari interview. 2 counts tayo or 3 counts. Paki-explain mo yung nasaan yung sasakyan ko. So yung sasakyan ko dito nakapark. So kung nakita niyo bukas na yung ilaw, ayun nga, exactly 3:35 AM, yan, nanakaw yung sasakyan.